Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Tulo ka mga station commanders sa Cebu City Police Office nga naghupot og dagkong police stations gilahugay. 15 ka mga sugbaanong chess player nakaduwa kang Russian Grandmaster Ivan Popov. Warrant of arrest ug whole departure order gipagawa sa Sandigan Bayan 2nd Division batok kang Senador Jinggoy Estrada. Tindahan ug alahas sud sa usa ka mall sa downtown Cebu nakawatan. German National patay sa sunog sa usa ka pension house sa Gezo, Mandaue. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga ngay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa mga balita, tulo ka station commander sa Cebu City Police Office nga naghupot sa mga dagkong police stations gipang lahugay. Kini aron matagan og higayon nga musaka ang posisyon sa pipila ka mga police official nga dugay na nga nahimong hepe sa usa ka police station. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Police Major Eric G. C. Gingoyon is relieved from Police Station 4 and reassigned to City Personnel Holding and Accounting Section. Police Major Tom Ed L. Taghoy II is relieved from Police Station 5 and reassigned and designated as OIC Station Commander, Police Station 4. Gihimo og minor revamp ang Cebu City Police Office sa tulo ka mga dagkong police station nunod sa paghatag og higayon sa mga police official nga ngayon na nga mosaka ang ilang posisyon. I hereby relinquish the position as Station Commander of Police Station 4, Cebu City Police Office, Philippine National Police, effective May 25, 2026. And I sign. I hereby assume as Officer in Charge of the Police Station 4, Cebu City Police Office, Philippine National Police, effective May 25, 2026. And I sign. Gindibuhan sa katungdanan ni si Hepe sa Mabuno Police Station si Police Major Eric Hinguyon ug ang nihuli kaniya mao ang Hepe sa Carbon Police Station nga si Police Major Tom Ed Taghoy isip officer in charge. Si Hinguyon kasamtangan nga gidestino sa CCPO headquarters ug ginakdang ibutang kini sa usa ka unit alang sa ihang career enhancement. Samtang ang gipili nga mahimong Hepe sa Carbon Police Station mao si Police Captain Vince Stein Bontilaw. Ang station commander sa Guadalupe Police Station o ang mihulip kaniya mao ang iyang deputy nga si Police Captain Gabriel Mota. Gihimo ang turnover of office ceremony sa conference room sa Cebu City Police Office sa magpangulo sa Hepe niini nga si Police Colonel George Ilanan. Mato ni Ilanan nga ang pagrelibo ni Hinguyon isip Hepe sa Mabuno Police Station o gibalhin sa headquarters tungod kay mohupot kini nga staff position sanglit angayan na nga musaka ang ranggo nini gikan sa pagka police major ngadto na sa police lieutenant colonel. Natagbaw si Ilanan sa performance ni Hinguyon sa Mabuno Police Station sulod sa katuig kapag dumalan nini dindaghang kining accomplishment. Uban dugay na silahang posisyon so kinahanglan na ituyok and some has to go up. Si Major Gingoyon has to occupy a staff position here in Cebu City Police Office in order for him to be promoted to Lieutenant Colonel. Gipasalamatan ni Ilanan ang iyang tulo ka mga station commanders nga nakahimo og maayong trabaho silang gibiyaan nga police station ug siya masaligon nga sa bag-o nining tahas ilang makamot ang ilang tinguha. So incoming station commander, your assumption of office carries with it renewed trust and an even greater responsibility as you step into the role. You lead with integrity, competence, and a strong sense of accountability.
Embrace the challenges ahead with determination and uphold the highest standard of discipline and professionalism. Mando niya sa tulo ka mga police officials kay patigbabaw ang mithi sa disiplina o professionalism sa trabaho isip usa ka tinugyanan sa badaod. Arnold Bustamante, CCTV News. Mental Health ug Trauma Recovery Services Shelter tukuron sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Mga medisina giuna og palit alang sa dunay mental illness. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Usa ka mental health ug trauma recovery services shelter ang gilaraw nga tukuron sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo isip pagpalapad sa proteksyon sa vulnerable groups sa lalawigan. Atol sa tigom sa Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children, pinanguluhan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro o Provincial Health Office Chief Dr. Sheila Fasiol, gito kiiniini ang mga medical ug mental health framework nga magamit sa pasilidad. Nalakip na ang psychological first aid, trauma processing ug mas dali nga akses sa pagpatambal sa nagkadaiyang mental health conditions. Alang sa mga bata, gilaraw usab ang pagtanyag sa specialized care sama sa play therapy ug art therapy aron nga masuportahan usab ang emotional recovery niini. Mato ni Fasiol nga nakakuha na ang probinsya og supply sa medisina alang sa mental illness, anxiety ug depression, pinaagi usab sa pakig-alayon sa mga psychologist. Samtang ang Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO mipahibaw usab nga gisugdan na sa Women and Children in Crisis Intervention Center ang pag-instalar sa smart houses nga mahimong kabahin sa balay ni Neneng Compound. Ang matag unit gilauman kini maka-accommodate og 8 ngadto sa 10 ka mga survivors nga maglakip sa air-conditioned nga kapuy-an, kan-anan, kitchen ug administrative offices. Tinguha sa kagamahanan nga maistablisar og help desk ug referral system sa major transport terminal sa Sugbo, isip kabahin usab sa paagi nga mapalambo ug mapadali ang abag ngadto sa mga biktima. RV Veloso, CCTN News. Gitabangan sa Lapu-Lapu City Government ang 109 ka mga trabahante sa MEPS 1 nga gitangtangso sa ka-seafood processing company. Nangunay ang Peso Lapu-Lapu City sa pagpanghatag og tag 5 ka kilong bugas nga humay ngadto sa mga apektadong empleyado. Gipaubos usab sila sa Sustainable Livelihood Program gikan sa gobyerno aron sila makadawat og dugang hinabang. Nasayran nga nataktak ang maong mga trabahante sa seafood company nga walay igong abiso. Gisubay na sa Department of Labor and Employment 7 ang maong kumpanya kung aduna ba sila'y pagpanubag sa labor laws. Nasuta sa DOLE 7 nga naitabo ang retrenchment tungod sa giingong krisis sa crab industry. Pipila ka mga industriya gikan sa Moscow, Russia, buot palapdan sa Sugbo ug sa Pilipinas. Gipakita kini atol sa Business Forum isip kabahin sa ika-50 nga anibersaryo sa diplomatic relations sa duha ka nasod. Ang kasayran hatod ni Gian Navarro. Nakahigayon sa pagpaambit ang kagamhanan sa Moscow, Russia og mga kompanya alang sa mga ikadalit nila ngadto sa Sugbo ug sa Pilipinas. Subay kini sa pagpalambo pa sa pipila ka mga industriya nga makatabang na usab alang sa lokal nga ekonomiya. Atol sa Business Forum nga gihimo sa Kapitolyo, gipakita sa mga opisyal sa Moscow ang mga economic potentials alang sa Sugbo, pinaagi sa gidalit nilang foreign investments. Gikan kini sa mga advanced technologies, manufacturing ug ubang industriya nga angayang i-operate na sa lokalidad. Mato di Russian Ambassador to the Philippines, Marat Pavlov, nga dako og bentahe alang sa Sugbo ang mga foreign investments. Isip kabahin na sa 50 ka tuig nga diplomatic relations tali sa Pilipinas ug Russia. I hope that also here in Cebu province we can got some spiritual focal point of our nationals by building another church, Orthodox church. I hope that the provincial administration could help us in this very important matter, and it could be also the support, spiritual support of our economic cooperation. Gipakita usab sa Mount Business Forum ang mga kumpanyang planong mahimong ma-expand dinhi sa Sugbo. Samtang gipakita usab sa habig sa Sugbo o Pilipinas kung unsa man ang ikatabang sa gobyerno aron mapadali ang pagpasulod sa mga negosyo.
Gilaw man inon sa isig kahabig nga makabaton og dakong interes ang Russian companies nga buot mamuhunan sa Sugbo. We succeeded in landing direct flights from Irkutsk to Aklan province. And they flew in 200 Russian tourists every week. There is a very big demand in new destinations now for Russian people, for people who live in Moscow. So Isugyot usab sa mga local officials sama ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco ang long-term vision gikan sa ubang mga industriya sa Russia nga angayang palambuon kadugayan sa probinsya. But what we would really want to look further in the medium term, in the long term, is more of the heavy infrastructure. So we talk about roads, bridges, energy, renewable energy, specifically information technology driven and renewable energy supply. Ian Navarro, CCTN News. 15 ka mga sugbuanong chess player natagan og kay gayunan nga makaduwa si Russian Grandmaster Ivan Popov sa usa ka simultaneous chess exhibition. Ang kalihukan usa sa mga highlights sa Days of Moscow Festival sa Sugbo. Ang kasayuran hato ni Randy Gorion. Nahatagan og kay gayunan ang 15 ka mga sugbaanong chess player nga makaharong kagahapon sa usa ka simultaneous chess exhibition ang nailang Russian Grandmaster nga si Ivan Popov. Ang maong sporting event may usa sa mga highlights sa Days of Moscow Festival sa Cebu, usa ka semana nga selebrasyon isip pagtimaan sa ika-50 nga anibersaryo sa diplomatikanhong relasyon tali sa Pilipinas ug sa Russia. Ang 36 anyos nga kanhi European Rapid Champion nga adunay rating nga 2,610 nagpakita sa iyang abilidad batok sa elite nga grupo sa lokal nga mga wood pushers. Ang mga participating players mao ang migawas nga top performers sa moabot 300 ka mga wood pushers nga misalmot sa duha ka adlaw nga The Grandmaster Challenge niadtong Mayo 23 ug 24. Nanguna sa local delegation si National Master Mervin Roque, usa ka veteranong Open Division champion ug lakip sa palarang nakasalmot sa exhibition ang 13 anyos nga si Aldrin Wayne Cabusas gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug ang labing bata nga chess player nag-edad pa lang og 11 anyos. Swerte kayo, pero ako preparation yan. Ako na sa gandaman sa mga lihok. Ora ka. Maglisod ko kayo, marag ka ng mga Russian yan. Ila man ay complicate ang position. Marag akong expectation yan, 70-30. Okay. Naog win rate. Ang simultaneous exhibition gi-organize sa Philippine-Russian Business Assembly Incorporated o Cebu Independent Chess Association isip simbolo sa cultural o sports diplomacy tali sa duha ka mga nasod. Samtang ang event kagahapon, pormal nga gibuksan sa Ambassador of the Russian Federation to the Philippines nga si Marat Pavlov uban ni Honorary Consul Army Garcia ug mga kaubanan. Randy Gorion, CCTN News. Mosunod, warrant of arrest ug hold departure order gipagawa sa Sandigan Bayan 2nd Division batok kang Senador Jinggoy Estrada. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support?
Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. At kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Amapola Cabase, tal nga Cebuana, ug anak sa musikerong si Manny Cabase ug Priscilla Campogan. Mihimo sa iyang unang piano recital sa edad nga 4 anyos sa Batig Piano Conservatory. Sa elementarya pa lang sa Cebu Normal School, dihang nahimong conductress sa Toy Orchestra. 10 anyos pa lang dihang mihimo sa iyang debut performance sa Grand Opera House sa Manila. 18 anyos sa dihang nahimong host sa TV show Amapola Sings sa karaang ABS-CBN Cebu. Daangan sa Subo, si Amapola nahimong iladong national recording artist o front act sa concerts ni Jack Jones, Astro Gilberto, Matt Monroe o Suzy Mendez. Regular guest sa mga top-rated TV shows sa Manila. Sa pagkakaroon, si Amapola tuwa magbase gawa sa nasod ug padayong milingaw sa international music aficionados. Amapola, Garbo sa Subo. Subo ano ni? Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Balik sa atong mga balita, mi pagawas na og warrant of arrest ug whole departure order
ang Sandigan Bayan 2nd Division batok kang Senador Jinggoy Estrada. May kalabutan kini sa kasong graft o plunder batok niya tungod lang sa giingong pagdawat og kickback sa mga flood control projects. Gipanguluhan sa presiding judge gikan sa 2nd Division nga si Justice Geraldine Icong ang pagsubay sa kasong gipasaka sa ombudsman batok kang Estrada. Hugot niyang himakak ang pasangil nga nakadawat og tunga sa bilyon ka pesos nga bahin sa flood control projects. Gitugutan karong hapon si Senador Estrada nga makapiyansa og 90,000 pesos alang sa temporaryo niyang kagawasan. Supak si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lakang sa Senate Majority Block nga tugutan ng online voting sa ilang kaubanan. Mato ni Marcos Jr. nga nabuhat man ang teleconferencing sa session tungod sa kakuyaw nga dala sa coronavirus disease pandemic sa una. Duda niya nga gituyo ang pagbag-o sa maong Senate rules aron lang makabutar si Senador Ronald Bato de la Rosa nga gipangita na sa mga otoridad. Dugang pa ni Marcos Jr. nga dili tugutang makabutar online ang puganting si De La Rosa hangtod nga makatambong siya sa Senado. May numdumang nahimong senador si Marcos Jr. gikan tuig 2010 hangtod 2016 kung diin present siya sa matag plenary session aron makahatag sa iyang boto. Palagay ko, hindi siya dapat magbumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time, ay ibang usapan yun. Basta't nandyan siya. So it has been the long-standing tradition of the Senate is that you are not physically present on the floor when a vote is taken, that you cannot in fact vote. Sa laing balita, gipaubos sa red o yellow alert status ang Visayas grid tungod sa kuwang kaayo nga supply sa kuryente. Ipatuman ng red alert status sa rehiyon gikan alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Samtang ipatuman ng yellow alert status gikan alas 3 sa hapon hangtod alas 6 sa gabi ug alas 7 hangtod alas 10 sa gabi. Matod sa National Grid Corporation of the Philippines nga dili magamit ang mga dagkong coal plants sa Visayas. Lomang ipatuman ang mga rotational brownout sa lain-laing dapit aron kalikayan ang dakong power blackout sa rehiyon. Presyo sa produktong petrolyo, posibleng mubarato sunod semana og hangtod 10 pesos kada litro sunod semana. Kini ang nahimong pagbana-bana sa Department of Energy subay sa padayong pagbantay sa world market. Ang kasayran hatod ni Gian Navarro. Human sa upat ka adlaw nga trading sa world market, posibleng lauman ang dako-dako nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo sunod semana. Base sa pagbana-bana gikan sa Department of Energy, ana sa 8 pesos ang kada litro sa diesel alang sa mong rollback, samtang mo barato og 4 pesos ang kada litro sa gasolina og 10 pesos ang kada litro sa kerosene. Gitataw sa DOE nga dili pa kini ang final estimate sa mamahimong pagbarato og mahibaw-an pa kini karong weekend. Apan gipaybaw ni DOE Oil Management Bureau Director Rino Abad nga dako ang tsansa nga modako usab ang presyo sa rollback sa lana karong Martes. Gitahasan sa ahensya ang mga oil companies nga mohatag na sa ilang price adjustment range nga maoy sumbanan aron subayon pila ang official nga kantidad sa rollback. Kini aron matod pa di malkanse among mga kumpanya alang sa gastuhanan og uban pa. Samtang giawhag sa DOE ang publiko nga mo-report kanila kung adunay mga gasolinahan ang nagpataka lang og pagbag-o sa presyo una pa ang final estimates sa oil price rollback. Pipila sa mga factors nga gibantayan sa world market mao ang kasamtangang kahimtang sa Middle East, diin ana ang dakong supply sa petrolyo nga i-export ngadto sa ubang nasod. Gian Navarro, CCTN News. May paimangno si Cebu City Mayor Nestor Archival sa publiko nga magbantay sa rent tangay scam. Ubos sa maong modus, muabang ang mga sospek ug sakyanan ug dili kini ibalik kay ilang ibaligya gamit ang mga peking dokumento. Gihangyo sa mayor ang publiko nga i-verify ang valid ID sa mga muabang ug butangan og GPS tracker ang sakyanan. Nakigalayon na ang Cebu City Government gadto sa kapulisan ingon man ang Highway Patrol Group 7 aron palig-unon ang monitoring ug pagsikop sa mga nalambigit sa rent tangay scam.
Dugang pa ni Archival nga padayon ang coordination nila sa mga car rental groups aron dili sila mabiktima sa maong modus. Mga aksidente sa dalan nga natala sa probinsya sa Sugbo ni minus og 24% gikan Enero hangtod Mayo ning tuiga. Apan isa ka usab ang ihap sa mga nakalas. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Sa ihap gikan sa Cebu Provincial Police Office, niabot daw og 2,688 ang ihap sa mga vehicular accidents sa kalungsuran gikan Enero hangtod Mayo 26 ning tuiga. Mas ubos kini og 24% itandi sa kapin 3,500 ka mga road accidents nga natala sa susamang panahon. Kasagaran sa mga aksidente sa dalan may resulta sa pagkaguba sa mga property o mga samaran. Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Rovic Villarin, kinseng Deputy Provincial Director for Operations sa CPPO, nga resulta kini sa kanunayong presensya sa mga pulis nga nagbahas-bahas sa dalan. Ilabi na nga mipahigayon sila og checkpoint ngadto sa pipila ka mga strategic locations sa lungsod. Lakip silang gikonsiderar mao ang ubang mga karsada o agianan diin adunay dakong risgo usab sa aksidente. Accident is really inevitable. Di talaga maiiwasan. But with the presence of the police in the street, okay, kasi lahi ra yun. Kung mag-drive ka na makita mo kapulis, minor yung ka o gamay. Bisan og gamay ang ihap sa mga aksidente, ni sa kagihapon ang gidaghanon sa mga nakalas sa karsada. Niabot da og 87 ang namatay tungod sa reckless imprudence nga niresulta sa homicide. Tungod dini, nagpabiling hugot ang Cebu Provincial Police Office sa pagbantay sa mga lagda sa trapiko. Apil nini ang kampanya nila, Batok sa Drunk Driving. Not all nagdali, pakusog siya ka na, bisang kung sa dala iyang magawan, o basta kay makakita siya o gamay nga agianan, musulod. Unya, muna siya na not minding ang kanang gitawag ito og lack of foresight. So with regards to the question how serious you are, we are really very serious of decreasing this public safety incident that will happen within our area of responsibility. Ipainomduman usab sa PNP ang tanang mga motorista nga ipalabi ang kurtesiya sa dalan ug musunod sa tanang mga lagda sa trapiko. Aron gawas nga luwas ang biyahe, dili usab maamong ang kinabuhi sa uban. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, tindahan ug alahas sud sa usa ka mall sa downtown Cebu nakawatan. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka vague, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47.
na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo! Sinisibo! For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhaman sa gitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kiss you, let me live so wide. The things that bothers me is making I can find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita na ginigatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you.
Balik sa atong mga balita, tindahan o galahas sulod sa usa ka mall sa downtown area sa syudad sa Sugbo na biktima sa lipat-lipat sa tulo ka babay nga nagpatuo nga customer. Dulan usa ka milyon ka pesos nga balor sa bulawan nga kwentas ang nasakiyo sa mga sospetsado. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Usa ka tindahan og lahas nga nimutang sa sulod sa usa ka mall sa Daan Kulon sa sudad sa Sugbo ang nabiktima sa salisi sa tulo ka mga babae nga dunay tabon sa ulo nga scarf ug naka-face mask diin dulan sa usa ka milyon ka pesos nga balor sa alahas ang nakuha. Nahitabo ang insidente alauna 45 sa hapon nitong Martes sa ikaduhang andana sa Colonnade Mall sa Daan Kulon sakop sa barangay Santo Niño sa Lakbay sa Sugbo. Sa kuha sa CCTV camera sa mga mall makita ang tulo ka mga babaeng suspitsado nga miduol sa tindahan nga JC Jewel. Duha kanila ang sa mga alahas samtang ang usa naalang sa kilid o sa dihaga nalipat na ang tindera tungod sa kadaghan na sa mga alahas nga gipagawas nini aron ipatan-aw sa customer wala na kini makabantay nga gipangsulod na diay sa bag aga mga bulawan nga kwintas. Diha na lang nakabantay ang mga tindera sa dihaga ng lakaw na aga mga suspitsado nga nawad-an na sila og alahas nga mobalor sa dulan usa ka milyon ka pesos. Dali nga gipa-review ang mga kuha sa CCTV camera ug ila nakita ang pagsalisi sa mga suspitsado kanila. Mihimo dayon ang investigasyon ng Waterfront Police Station ug mi-backtrack sa mga CCTV camera sa kagamanan sa Lakbay sa Sugbo ug ilang nasubay nga misakay ang tulo ka babaeng suspitsado sa modern jeep nga dunay rota nga lahog apas. Sa lang pagsibat misakay na usab ni og laing bus ug base sa kuha sa dashcam sa maong sakinan mikanaog ang tulo sa atubangan sa usa ka bangko sa Osmeña Boulevard sakop sa barangay Santa Cruz sa Lakbay sa Sugbo. Mato ni Police Colonel George Ilana naghepe sa Cebu City Police Office nga doon na sila suspitsado sa mong krimen ug ilan na kining ipasaka ang kasong theft kung makumpleto na ang tanang dokumento. We have already identities of the suspects kay gisunod man nato backtracking of CCTV cameras in the area. Ato nang nakuha ang uban niya identity sa ni through backtracking CCTV. Iyang itugan nga bisan no nakatabon sa lang mga naong ang tulog ka mga suspitsado apan dunay lugar nga ilaning gihukas ug nailhan raw sab nila kini. Gingong mga lokal lang matud pa kini nga mga suspitsado nga ang modus mao ang pagsalisi sa mga tindahan. Giangkon ni ilanan nga miyubos ang street crime sa sudad sa Sugbo tungod sa presensya sa daghang pulis apan ang dakong hagit nila sa pagkakaron ang krimen nga gihimo sa sulod sa mga dagkong tindahan. Tungod nimo pagkatapsya og mga covert personnel aron maniid nining mga salisi suspect nga ang target ang mga tindahan sa sulod sa mall. Ako na lang i-review karon ang security measures with the mall securities, ang atong mga financial institution diya sulod sa mga establishment kay these criminals are changing their mode of operandi from force and intimidation to stealth. Mana ni ang salisi stealth ba? Lipat-lipat ba? Magpatawag usab siya og meeting sa mga security managers sa tanang financial institutions aron tukion ang paghatag sa seguridad sa ilang gibantayan nga establishmento aron dili sila mabiktima ning maong nga matang sa mga kawatan. Arnold Bustamante, CCTV News. Mandawi City Police Office miduso sa pag-upgrade sa mga gigamit nga CCTV camera sa establishmento anaa sa syudad. Tinguha ang high definition of facial recognition alang sa pagpalambo sa seguridad. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gitinguha sa Mandawi City Police Office nga paligunon pa ang seguridad sa syudad. Gisugit ang pag-upgrade sa mga CCTV camera sa high definition o facial recognition technology sa mga establishmento. Tumong ang kaluwasan o mas paspas nga pag-ila sa sospek kung adunay mohimo og krimen sa dakbayan. Mato ni Police Colonel Cirelo Acosta Jr. nga ang modernong CCTV system makahatag og mas klaro nga kuha sa mga imahe o video sa mga lugar. Kini makatabang sa kapulisan sa pagmonitor sa sitwasyon o sa pagkuha og ebidensya kung adunay krimen nga mahitabo. Matod ni Acosta nga ang maong teknolohiya makatabang sa pagbugong sa krimen, pinaagi sa mas lig-on nga surveillance sa mga daan, public areas o mga lugar nga daghan ang tao. Other thing is unta mapadali ang access atong kapulisan with respect to pag naay criminal investigation. Kaya ang time is of the essence man pagka naay crime na mahitabo. So kinahanglan i-solve dayon ang crime. Gipangayo sa Mandawi City Police ang suporta sa konseho sa syudad. Matod ni Acosta nga magkinahanglan og pag-amendar sa kasamtangang ordinansa sa syudad bahin sa CCTV aron maangay sa mga bag-ong teknolohiya.
Sa iyang bahin, matud ni Consul Joel Seno nga kasamtangang gi-review ang CCTV ordinance sa syudad. High-tech, no? Kaya usahay doon namin mga ipag-install na CCTV nga di gani maklaro o no? Yung mga take numbers, di maklaro. Perhaps we will explore and revisit the ordinance kung sa ito pwede na I think you notice na sila gilista dito, recommendations, no? And we took note of that kung sa ilang mga recommendations and we will include that in our Mary Rose Sagarino, CCTN News. Usa ka German national patay sa sunog sa usa ka pension house sa Barangay Gizo sa syudad sa Mandawi. Ang kasayran hatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Patay ang usa ka German national sa sunog nga miigo sa usa ka pension house sa Dan FB Kabahog, Barangay Gizo sa syudad sa Mandawi kaganinang buntag. Base sa report sa Mandawi City Police Office, giila ang biktima nga si Thomas Hans Shima, hingkod ang pangidaron. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro Cantuna, ang tigpamaba sa MCPO nga sa investigasyon, posibleng electrical failure ang hinungdan sa sunog. Human mibuto ang usa ka bombilya sud sa stock room. Paspas nga mikatap ang kayo tungod adunay mga towel ug tissue sa sud. Daling nang gawas sa mga tenant sa building ug nakagawas usab ang maong German national. Apan mibalik pa kini sud sa building aron makuha sa iyang importanteng gamit bisan gipugnan sa caretaker ug security guard. Biktima kaya wala na siya gibalik. So tingali sa pagsunod dito, grabe na ang aso. Wala na susukit siya. Hindi ko siya namatay niya sa iya. Sana ko siya law. Sumusin ito po. Sa yung mga parts sa iyang law, sa iyang lawas na nasunog. Nakigalayo na ang kapulisan sa German Embassy alang sa pamilya sa biktima. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Saire 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.